Mahal. At inihiling ko po lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadali natin maaral at ang beloved preacher, Mark Noel. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakal ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Ray. Tayo po'y dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nagkila mo pagpalang Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat dalangin ng aming minamahal at ginagana mahal na Pastor Valdez Father Almeda. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa mga naunang bahagi ng ibalang gawain yung pinagpalat nilang isan, tinanggap, diyan sa kalangitan, mahal na Panginoon. Patuloy na ikaw po ay nalugod sa aming pagpupurit, pagsamba sa magdamag na ito. Mahal Panginoon, maraming salamat sa mga anak mo matatapat, pagkaloob ng kalamang ikapot handog, sa mga naghayag ng mga buhay na patotoo. Hallelujah, sa mga awitin ng beloved choir na yung pinagpalat langisan, sa mga tugtugin na instrumentalist na yung pinagpalat langisan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Higit o Diyos sa iyong napakatamis at banal na presensya, lagi mo ibinubuhos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. At sa aming pag-aaral lang yung banal salita sa umagang ito, ngunit bago ang lahat, minsan pa kami humingi ng tawad. Lalo na po ang iyong abang lingkod. Patawarin mo po kami sa lahat ng pagkukulang pagkakasala. Aming dalangin, mahal na Panginoon, sa umagang ito, muli kami iyong pagpalain sa pamamagitan po ng iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoon, gamitin po ang iyong lingkod, daloy na pagpapalang espiritual. Ikaw po, Diyos, maglagay ng mga kataga na lalabas sa aking mga labi dahil sa galang sa akin. Ako'y wala pong magagawa. Isang maraming basahan lang sa iyong harapan, mahal na Panginoon. At sa ulat na langin ng aming mahal na Pastor Valdez Father Almeda, aming sama-samang sinasaway anumang gawa, hadlang ng kaaway. Cast out in the name of Jesus. Cast out in the name of the rich Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. At bago tayo tuloy ang magpatuloy, wanna give the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving and majesty belongs to our dearest Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, the Alpha and Omega, the soon and coming King. Praise the Lord, and I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Valdez Father Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama dear. Greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeda family, at papaabot din po ng mapagpalang umaga sa grandchildren po ng mga pastor, beloved Paul, praise the Lord po, at yung beloved and to his beloved wife, beloved Siren, praise the Lord po, glory to God. God bless you so much po. At sa lahat po ng kanilang mga kasama, at gayon din ang pagbati sa ating mga live webcast viewers all over the world. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon, sa ating beloved ordained preacher, sa po na kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan na ating mahal na Panginoon. At sa inyo mga minamahal na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na pinagpala. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay mag-aral na ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda ating mga puso't kaisipan, maging ating mga Biblia, ating talakayin sa umagang ito, ating pinamagatang The Battle in Our Minds. The Battle in Our Minds. Sa Tagalog, ang labanan sa ating isipan. Pakibasa po ang ating dalawang magkasunod na talata. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4, and sundan agad ng Philippians chapter 4, 6, and 7. Amen. Kalawang Korinto, Kapitulo 4, sa 3 at 4. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalakbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Filipos 4, talata 6 at 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakikilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Nawa ating sinundan ang mga talata, mga minamahal. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang banal na salita sa umagang ito. The battlefield in our lives, mga minamahal, starts in our mind. Everybody say amen? Diba? Paano nagsisimula yung ating pakikipagbaka? Mga minamahal, sa paglilingkod natin sa mahal Panginoon. Magsisimula sa ating isipan. Minsan, maipaisip sa iyo ang kaaway, mga minamahal, na wala namang ibang ibinibigay, ini-inject ang kaaway sa ating mind. Mga minamahal, kundi puro pandaraya at puro negatibo. Everybody say, praise the Lord. Hindi kasabihan ng kaaway ng Diyos sa iyong isipan na dumalo ka, magpakainit ka. Hindi yan sasabihin ng kaaway ng Diyos. Everybody say, amen. The devil works and try to deceive us in our mind, mga minamahal. Maraming tao ang hindi po ito nalalaman. Kaya nga sabi ng talata, sila'y binulag ng Diyos, ng sanlibutan ito, binulag ang kanilang isipan, mga minamahal. Kaya hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ang mga tao sa sanlibutan, alipin ng kaaway ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ganun katindi ang kaaway. Kaya niyang gawing alipin ang tao sa pamamagitan lamang ng pag-iisip ng tao. Everybody say, amen. Kaya nga, mga minamahal, kasi ang mga tao sa sanlibutan, wala naman silang pagbabasihan, kundi yung kung ano yung pumapasok sa kanilang isipan. Hindi sila magbase sa Word of God. Hindi sila magbase sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi nila alam ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, ano ang pagbabasihan ng mga tao sa sanlibutan? Kung ano ang laman ng kanilang isipan. Ang laman ng isipan ng sanlibutan, hindi nanggagaling sa Diyos. Puro galing sa kaaway ng Diyos. Kasi sabi ng talata, binulag ng Diyos ang isipan ng mga taong hindi nanampalataya sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, madalas umatake ang kaaway sa isip, mga minamahal. Kaya nga, kapag hindi sila naniwala, mga minamahal, sa Diyos, lahat ng papasok sa kanilang mind ay puro pakikipag-alit sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kasi mga minamahal, kapag isang tao, napaniwala ka ng kaaway, mga minamahal, kahit Kristiyano na, mga minamahal, kahit Kristiyano na. Kapag ang kaaway, napaniwala ka, mga minamahal, kahit isang maling bagay lang, na pinaniwalaan mo na galing sa udyok ng kaaway, mga minamahal, kaya ka nang kontrolin ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. Miski habang buhay. Hanggat hindi ka nakakalaya doon sa pinaniwalaan mo sa kaaway ng Diyos, habang nabubuhay ka, kaya kang kontrolin o kayang manggulo ng kaaway sa iyong buhay. Ganoon katindi, mga minamahal, ang ating pakikipagbaka sa ating isipan. Everybody say, praise the Lord. Kapag naniwala ka sa inuudyok ng kaaway sa iyong isipan, kahit isa lang yan, mga minamahal. Maraming inuudyok ng kaaway sa ating buhay, pero kahit isa lang na paniwalaan mo doon, mga minamahal ko, malaki ang epekto nito sa paglilingkod mo. Malaki ang impact nito sa pananampalataya mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, samot-sari ang ini-inject ng kaaway na negatibo sa mga isipan ng mga tao, mga minamahal. At kapag tayo ay naniwala dyan, mga minamahal, sa mga ini-inject na negatibo ng kaaway, kung ano-ano ng ating makikita, at yan ang magiging dahilan ng Kristiyano upang siya ay mawala ng gana maglingkod sa mahal na Panginoon. Diyan magsimula ang panlulumo ng Kristiyano, mga minamahal. Parang wala ka ng gana sumunod sa banal na kalooban ng Diyos. Parang ayaw mo lang dumalo, mga minamahal. Minsan, inject ng kaaway sa ating isipan, talunan tayo. Mga minamahal. Minsan, ipapaisip ng kaaway sa ating isipan, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, mga minamahal ko. Yan ang sandata ng isa sa mga matinding sandata ng kaaway, pandaraya, mga minamahal.
I-inject ng kaaway sa ating isipan na marami tayong pagkukulang sa Diyos, huwag na tayong magpatuloy. Yan. Trabaho yan ng kaaway, mga minamahal. Ipapaisip ng kaaway sa atin na minsan. Kasi ang kaaway, binabantayan ng mga Kristiyano. Binabantayan niya kung ano yung kalagayan natin ngayon. Tinitignan ng kaaway kung ano yung pagsubok mo ngayon. Kung ano yung kalagayan mo ngayon. Tinitignan ng kaaway. At kung saan siya pwede makasingit, mga minamahal, yun ang i-inject niya sa ating kaisipan. Minsan, sabihin pa ng kaaway, naku, hindi ka pagagalingin ng Diyos. Sabihin ng kaaway, hindi ka kaya pagalingin ng Diyos. Ganyan ang ginawa ng kaaway kay Hope, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Minsan, sabihin pa ng kaaway, pagod ka. Pagod ka sa trabaho, maintindihan ka ng Diyos, huwag ka munang dumalo. Di ho ba, mga minamahal? Ganyan mangusap ang kaaway. Ganyan yung ipinapasok niya sa isipan ng mga tao ng mga Kristiyano. Kaya kung sa isipan pa lamang, nagpatalo ka na, mga minamahal, susunod na ang iyong katawan, susunod na ang iyong kalooban, susunod na ang iyong will. Everybody say, Amen. Kaya kinakailangan, sa isip mo pa lang, tinatalo mo na ang kaaway ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kapag yung ibinubulong ng kaaway natin, sa ating isipan, ay pinaniwalaan natin, ang mangyayari, matatalo tayo. Kasi maniniwala ka eh. Susunod na yung body mo, susunod na yung will mo, mga minamahal, imbis na yung Diyos ang ating paniniwalaan, kapag pinaniwalaan natin, mga minamahal na yung mga daya ng kaaway sa ating isipan, kahit isa lang yan, mga minamahal ko, diyan magkakaroon ng hawakan ang kaaway sa ating buhay. Bagamat ikaw ay nagpapatuloy, bagamat ikaw ay naglilingkod, mga minamahal, hanggat hindi mo ginagapi, mga minamahal, at hindi mo natatalo yung negatibong pinaniwalaan mo na in-inject ng kaaway sa iyong isipan, diyan siya magkakaroon ng hawakan sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mapansin natin minsan, abag yung ating buhay, bakit parang paulit-ulit? Parang hindi yata ako lumalago, mga minamahal. Bisa maisip natin, bakit parang hindi ako pinagpapala ng Diyos? Alam niyo, mga minamahal, walang kasalanan ang Diyos diyan. Miski yung mga tao sa iyong paligid, walang kasalanan. Kung ano man ang mayroon ka ngayon, walang may kasalanan yan. Sino na may kasalanan yan? Kaaway, mga minamahal. At ano ang naging bahagi ng kaaway? Bakit nagkaroon ka ng ganyan? Pinaniwalaan mo yung ibinubulong sa'yo ng kaaway. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, tingin yung mga tao sa sanlibutan na hindi alam ang salita ng Diyos. Pinanganak na mga mahirap, pinanganak na mga dukha. Ngayon, i-inject ng kaaway, mamamatay kang dukha. I-inject ng kaaway sa isipan ng mga tao, wala kang pag-asa. Mahirap ang buhay ngayon, hindi ka aasenso. Wala silang pangdepensa. Kasi hindi nila alam yung salita ng Diyos. Mga minamahal, kaya ano nangyayari sa mga tao sa sanlibutan? Pinaglalaroan lang ng kaaway ng Diyos. Kawawa, ginagawang miserable ang kanilang mga buhay kasi hindi nila kayang paglabanan. Hindi sila magtagumpay, mga minamahal. Subalit tayo ay pinagpala, mga minamahal. Everybody say amen? Kapag yung kaaway, nag-i-inject ng negatibo sa iyong isipan, tumakbo ka agad sa salita ng Diyos. Mga minamahal, sawatain mo agad ng salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Pakibasa po Romans chapter 12, verses 1 and 2. Roma 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Para maging tagumpay tayo sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Bible, kinakailangan magkaroon tayo ng bagong pag-iisip. Bago, mga minamahal.
Hindi na yung katulad ng ating dating pag-iisip noon. Yung makalamang pag-iisip, mga minamahal, yung makamundong pag-iisip, hindi na dapat ganoon. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan, hindi na tayo nakisang-ayon sa sanlibutan at magkaroon tayo ng bagong pag-iisip. Kasi kapag hindi na bago ang pag-iisip mo, mga minamahal, hindi mo makikita yung lubos na kalooban ng ating pinakamamahal. Pag hindi mo makikita yung kaaya-aya ng mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, kapag hindi na bago ang pag-iisip mo. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, nung tayo nakakilala, sa buong katotohanan, nakakilala tayo sa balalagawaing ito. Mga minamahal, kapag tayo binabalyo ng pagsubok, ang tingin natin sa pagsubok, pagpapala pa din, mga minamahal. Kapag tayo nasa problema, kapag tayo nasa kagipitan, ang tingin natin sa mga problema at kagipitan, paglilinis lamang ng mahal na Panginoon. Bakit? Nabago na ang ating pag-iisip. Nakita na natin yung lubos na kaaya-aya at kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi na katulad ng dati na kapag tayo may pagsubok, may problema, isinusumpa natin ang Diyos noon. Yan ang dati natin pag-iisip, mga minamahal. Walang ibang laman ang ating mga puso at isipan noon, kundi pang sarili lamang. Puro makasanlibutan, puro makalaman, puro pang temporal na mga naisin. Yan lamang laman ng ating mga puso at kaisipan noon. Subalit ngayon, ang laman ng ating mga puso at kaisipan ngayon, dahil may bago na tayong pag-iisip, puro mga espiritual na mga bagay na nakakapagbigay kaluguran sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi mga minamahal, pilit isisiksik ng kaaway yung mga toxic sa mind ng Kristyano. Mga minamahal ko, nagbabakasakali ang kaaway ng Diyos na baka mapaniwala ka niya. Nagbabakasakali siya na baka madaya ka niya. Mga minamahal, kasi alam ng kaaway, kahit isa lang na makumbinsi ka sa kanyang mga ibinubulong, sa kanyang mga ipinapasok sa iyong kaisipan, alam ng kaaway, makakapasok siya, makakakilos siya sa iyong buhay. Kahit katuldok lang, nadaya ng kaaway at pinaniwalaan natin, in-entertain natin, mga minamahal, tandaan natin, gatuldok man yung ating pinaniniwalaan, milya-milya ang kaya niyang kunin sa atin. Everybody say amen. Kaya, minamahal, mag-iingat ang Kristyano. Mga minamahal ko, sabi ng Biblia, we need to guard our heart. We need to guard our mind. Paano mo yan, paano mo mababantayan ang iyong puso, ang iyong kaisipan sa ginagawa ng kaaway, mga minamahal? Paano ka magtatakumpay sa pakikipagbaka sa iyong kaisipan? Ano ang sikreto? Sabi ng Biblia, I have hidden your words inside my heart so I may not sin against you. Ang sikreto, mga minamahal, dapat mas lamang ang spiritual mo kaysa sa gawa ng kaaway. Mas lamang ang laman ng puso mo at kaisipan, mas punong-puno ng salita ng Diyos kaysa sa mga bagay na sanlibutan.